Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang science fantasy adventure movie na City of Ember na ipinalabas noong 2008. Dumating na ang kinatatakutan ng lahat, ang katapusan ng mundo. Para maisalba ang mga tao, gumawa ang mga scientist ng lungsod sa ilalim ng lupa at tinawag nila itong City of Ember. Sa pamamagitan ng napakalaking generator, ang lungsod na ito ay nakadesign na tatagal sa loob ng 200 years. At nasa isang maliit na box ang lahat ng instructions paano makalabas ulit ang mga tao sa ibabaw ng lupa. Nakaset ang pagbubukas ng kahon pagdating ng takdang panahon. Ibinigay ito ng mga scientist sa pinakaunang mayor ng City of Ember. At sa paglipas ng mga taon, ipinasa ito sa mga sumunod na namahala ng lungsod. Ngunit pagdating ng 47 years countdown, bigla ang nasawi ang mayor. Dahil walang ibang nakakaalam dito, naisantabi na lang ang box hanggang sa ito ay nakalimutan. Hanggang natapos na ang countdown, kusa nang nagbukas ang maliit na kahon. Graduation day ng mga estudyante sa City of Ember. Ito yung araw kung saan binubunot ng mga graduates ang kanilang maging trabaho sa lungsod. Nabunot ni Lina ang Pipeworks at Messenger naman ang nabunot ng kaibigang si Don. Pagkatapos ng seremonya, nakipagpalit si Don kay Lina ng trabaho dahil pareho nilang ayaw ang nabunot. Gusto sana ng binata ma-assign sa generator dahil gusto niyang makatulong sa pag-aayos nito. Ramdam kasi nila na may problema na ang makina dahil sa palaging brownout na nangyayari. Pag-uwi ni Don, niregaluhan siya ng kanyang ama ng pocket tools. May talento si Loris sa mga electronics kaya siguro may namana din ang anak nito at gusto nitong ayusin ang generator ng lungsod. Unang araw ng trabaho, parehong excited ang dalawa sa kani-kanilang bagong tungkulin. Habang nagde-deliver si Lina ng kanyang unang mensahe sa kanyang kaibigan na si Clary, may narinig silang lalaking sumisigaw at nanghihingi ng tulong. Naka-encounter umano ito ng isang napakalaking halimaw sa labas ng lungsod. Maya-maya pa ay hinuli din ang lalaki dahil mahigpit na pinagbabawal ang lumabas sa madilim na bahagi ng Ember. Samantala sa Pipeworks, dito nakilala ni Don si Sol. Ang matanda ang magiging mentor niya sa mga dapat niyang gawin sa section nila. Dahil sa kagustuhang makita talaga ang generator, tinanong niya si Sol kung saan ang daan papunta sa malaking makina pero nakatulog na pala ang katabi niya. Kaya habang tulog ang matanda, kinuha niya sa bulsa nito ang mapa ng pipe station at hinanap ang daan papunta sa generator. Pero naligaw siya sa supply room kaya kinaladkad siya palabas ng bantay dito na si Looper. Ilang saglit lang ay bigla na namang nag-brown out ang buong lungsod. Dito na nababahala ang lahat dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kuryente sa Ember. Dagdagan pa ng napakalakas na ingay galing sa generator kaya nag-alala na ang mga tao na may hindi magandang mangyayari sa darating na mga araw. Dito nagpang-abot si Don at Lina. Nakausap umano ng binata ang classmate nilang sa generator na assign. Malala na umano ang problema sa makina ngunit wala umanong nakakaalam paano ito maayos. Pagbalik ng ilaw, dali-daling umuwi ng bahay si Lina para ma-check ang kanyang lola at bunsong kapatid. Naabutan niya ang matanda na may hinahanap sa sofa. Napakahalaga umano nito at kabilin-bilinan ng kanyang lolo na pakaingatan ang bagay na iyon. Pinuntahan naman niya ang bunsong kapatid sa kwarto. Nakita niya ito sa may aparador na may nginunguya. Lalabas na sana sila pero tinuro ng bunso ang isang itim na kahon kaya binitbit din niya ito. Dito tuwang-tuwa ang kanyang lola dahil nakita umano niya ang box na hinahanap nito. Pero nang magtanong siya bakit napakahalaga ng kahon, hindi na umano nito matandaan. Kaya iniwan niya ulit ang mga ito at bumalik sa trabaho. Isang araw, may mensahe si Looper para sa mayor kaya pumunta si Lina sa opisina ng alkalde. Habang naglalakad sila sa hallway, nabanggit ni Lina sa reception na great-granddaughter umano siya ng isang nagdaang mayor ng lungsod. At nakatira pa rin umano sila sa bahay nito hanggang ngayon. Nang titigan niya ang larawan ng kanyang lolong mayor, dito niya napansin ang itim na box na hawak nito. Pagkatapos niyang ma-deliver ang message kay Mayor Cole, tinanong niya ito tungkol sa maliit na box na kasama sa mga portraits ng mga nakaraang alkalde ng Ember. Ngunit walang maisagot si Mayor Cole tungkol dito kaya pinapaalis na siya nito. Nang pabalik na si Lina, nakita niya si Looper na may kausap sa labas ng supply room. Sabi nitong magkaroon daw umano ng black for good. Dahil na curious,
Tinanong niya ang lalaki kung ano ang ibig sabihin nito, nagalit ito sa kanya na wag daw umano siyang makialam sa usapan ng iba. Pero sabi nitong mali ang dinig niya, back for good umano ang binanggit nito, hindi black for good. Pagdating ng dalaga sa bahay, kinuha agad niya ang box at binuksan. Dahil una na itong nabuksan ng kapatid, punit na ang papel kaya hindi na niya mabasa ang laman nito. Ngunit nagulat siya ng aksidenteng mabuksan ang sekretong pocket na may lamang clear card na may imprint ng logo ng generator. Maya-maya pa ay may nakita siyang part ng instruction na galing sa bibig ng kapatid niya. Nang araw ding iyon, pumanaw ang kanyang lola na hindi nasabi sa kanya bakit mahalaga ang itim na kahon. Kaya dito niya sinubukang mabuo ang papel. Binanggit ni Lina kay Don ang tungkol sa box at ipinakita sa lalaki ang parte ng instructions na may nakasulat na pipeworks. Dahil pareho silang na-curious, pumunta sila sa ceremony hall at binuksan ni Don ang nakatagong aklat na ang mayor lang ang pwedeng magbukas. Dito nila na-confirm na ang mga builders o mga scientist nga ang may gawa ng instructions na nasa box. Mabilis na umuwi ang dalawa at pinakita niya kay Don ang buong instructions galing sa itim na kahon. Nang mabasa ng binata ang salitang exit, naalala niya ang isang pinto sa may pipeworks na ipinagbabawal buksan. Kaya pumasok sila sa pipeworks at pinuntahan ang restricted room. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang pinto, may isang napakalaking halimaw na bumulabog sa kanila. Nagmamadali silang tumakbo at umakyat sa supply room. Dito na nila ito natakasan. Kaya bumalik sila sa pipeworks para magpahinga sandali. Ilang saglit pa ay napansin ni Lina ang apelyido na nakasulat sa hard hat ng binata. Ayon kay Don, sinabihan umano siya ni Sol na nalunod ang sinundan niyang may-ari ng safety hat. Dahil dito, pumunta ang dalaga sa kaibigang si Clary para maglabas ng sama ng loob. Tatay pala niya ang tinutukoy ni Don na nalunod. Ang pinagtataka lang niya ay kung saan nalunod ang ama gayong wala naman daw umanong tubig sa pipeworks. At lalo lang siyang naguguluhan sa mga natuklasan sa itim na kahon. Na ito na ba daw ang katapusan lang lahat? Ang hindi alam ni Lina, may lihim pala ang kaibigang si Clary. Dahil naawa ito sa kanya, dinala siya nito sa isang sekretong room. May nalalaman pala ang babae sa tungkol sa ama niya, na parehas umano sila ng iniisip ng kanyang ama tungkol sa Ember. Na may daan daw para makalabas ang mga tao sa lungsod. Na natagpuan umano ng tatay niya ang ilog sa ilalim ng tunnel kaya dito ito nalunod. Maya-maya ay napagdesisyonan niya na ibigay na lang sa alkalde ang box. Kaya natuwa si Clary sa sinabi niya. Ayaw kasi nitong makipagsapalaran, na akala ng kaibigan, gulo lang ang hatid ng kahon sa kanilang lahat. Kaya hayaan na lang daw nilang ang mayor na ang maghanap ng solusyon sa problema. Pagdating niya sa plaza, nadatnan niya na nagsasalita si Mayor Cole. Ngunit biglang nagbago ang isip niya kaya dinala na lang niya pauwi ang box. Isang araw, nakita niya sa daan ang isa pang kaibigan. Umiwas ito sa kanya pero natiso dito sa ilang bata na naglalaro sa daan. Nalaglag galing dito ang mga pagkaing ilang taon na rin nilang hindi nakakain. Dito niya nalaman na bigay umano ito ng boyfriend nitong si Looper. Pero bigla niyang naalala na halos wala ng supply ang storage room noong naligaw sila ng binata doon. Dahil dito, pinuntahan niya si Don sa pipeworks at sinabi sa binata ang natuklasan. Kaya naisipan nilang bumalik ulit sa restricted room. At nang mabuksan nila ang pinto, dito tumambad sa dalawa ang sangkatutak na pagkain. Hindi sila makapaniwala sa sobrang dami. Yung iba nagtitipid para lang makasurvive. Pero sa natuklasan nila, parang panghabang buhay na ang supply na ito. Dito nila naabotan ng alkalde na nakatulog sa sobrang kabusugan. Nadismaya ang dalawa sa nakita lalo na sa mayor. Buong akala nila naghahanap ito ng solusyon pero wala pala itong pakialam sa kanila dahil may pondo na ito ng pagkain. Umuwi sila sa tirahan ng dalaga. At para makatulog ang kapatid, nakisuyo siya kay Don na apakan ang pedal para gumana ang recordings na pampatulog sa bata. Ngunit laking gulat ng binata nang marinig ang boses ng kanyang ama at maintindihan ang sinasabi nito sa recordings. Pagka-uwi ni Don, kinumpranta agad ang tatay niya na may balak pala itong umalis ng Ember noon kasama ang ama ni Lina. Ngunit dahil sa kanya, nagpaiwan si Loris. Pero sagot nito na wala umanong exit ang Ember kaya namatay ang mga taong nagbabalak umalis noon. Kaya dito sinabihan ni Don ang ama na may iniwang instructions ang mga builders para makalabas sila ng Ember.
Nang sumunod na araw, nagpunta si Lina sa opisina ng mayor para i-report ito sa mga empleyado ng Ember. At akusahan ito tungkol sa natagpuang restricted room sa Pipeworks. Ngunit natuklasan ng dalaga na magkasabwat pala ang mga ito kaya walang naniniwala sa mga sinasabi niya. Wala siyang nagawa nang kaladkarin siya ng isang staff papasok sa opisina ng alkalde. Kumakain pa ito nang makapasok siya. Ilang saglit lang ay napansin niya ang isang clear card na nakasukbit sa damit nito. Kamukha ito ng clear card na galing sa itim na box. Pagkatapos nitong kumain, napansin ng mayor ang bitbit ng dalaga. Gusto nitong kunin ang hawak ni Lina pero sa tulong ng blackout nakatakas ang babae, pero kinuha din nito ang card na nakasukbit sa bulsa ng alkalde. Dito na siya hinabol ng mga tauhan ni Mayor Cole. At dahil magkasabwat sila ni Don, pinuntahan din ng mga guards ang binata pero pinatakas ito ng kanyang ama. Dumiretso sa greenhouse ang dalawa at tinulungan sila ni Clary na makapagtago. Dinala ni Lina ang binata sa sekretong room kaya nakumpirma nitong magkasama nga ang kanilang ama noon. Nang makita ni Don ang machine, alam na agad niya na gawa ito ng kanyang ama. Kaya nagmamadali silang sumakay dito at mabilis na umalis bago pa sila mahuli ng mga guards. Habang may selebrasyon sa plaza, nakalabas na din sila ng tunnel. At natuklasan nila na partner pala ang dalawang clear cards. Ngunit bago pa sila bumalik sa Pipeworks, kinuha muna ni Lina ang kanyang kapatid. Pagdating nila sa Pipeworks, akala nila makapasok na sila sa generator pero hindi pala. Dahil hindi ganon kadali ang instructions ng mga builders. Hanggang sa maintindihan na rin ni Lina bakit pabilog ang printing ng papel. Sinubukan nilang alugin ang mga lockers baka sakaling may makita sila at hindi nga sila nagkamali. Namangha sila ng matuklasan na mga bangka pala itong nakatayo. Kusa na itong napunta sa pwesto dahil nakuha na nila ang instructions. Kaya patuloy lang nila itong sinusundan. At nang makapasok na sila sa control room, sinundan lang nila ang iba pang instructions. Pero biglang nagkaaberya ang water wheel kaya nagising si Sol sa lakas ng alarm ng water pressure. Pinuntahan agad ito ng matanda at tumulong na din si Don dito. Nang maayos na nila ang pressure, sinabihan ni Don si Sol na ito na yung exit palabas ng Ember. Nakailangan na nilang umalis. Pero nagpaiwan ang matandang lalaki. Kailangan umano nitong mapanatili ang pressure ng water wheel para makalabas sila. Nagpasalamat ang binata kay Sol at mabilis nang sumampa sa bangka ang tatlo bago pa sila maipit sa isa pang water wheel. Dito na biglang bumulwak ang malakas na tubig at natulak sila patawid sa isa pang water wheel. Balik sa plaza ng Ember, isa-isa nang nagputukan ang mga ilaw. At kinagulat ng lahat nang biglang may lumabas na tubig sa fountain. Natakot ang alkalde kaya palihim itong tumakas papunta sa secret room. Pero hinabol ito ni Looper dahil nangako pala ang mayor na isasama ito sa loob. Ngunit binudol lang pa ng alkalde ang lalaki. Sinipa nito si Looper at kinaladkad palayo. Nagsarado kaagad ng pinto si Mayor Cole. Pero nang magsindi ito ng ilaw, bumulaga dito ang napakalaking halimaw na galing sa Pipeworks. At nang mga sandaling iyon, naglalakbay na palabas ng tunnel ang tatlo. Nahulog sila sa isang mahabang slides pero maayos naman silang bumagsak. Maya-maya lang ay tahimik nilang binaybay ang lawa hanggang marating nila ang daungan. Bumaba na sila ng bangka. May nakita silang instruction sa pagsindi ng kandila at binaybay na nila ang hagdan paakyat sa isang lumang building. Dito na nila nakita ang iba't ibang alaala ng mga builders na iniwan sa kanila. Ilang sandali pa ay lumabas na sila. Pero nadismaya si Lina. Tama daw umano ang mga nakakatanda, puro nga daw kadiliman ang nasa labas ng Ember. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, gabi sila nakalabas kaya walang makita sa paligid. Kaya nang sumikat ang araw kinabukasan, namangha sila nang makita ang napakagandang araw at ang asul na kalangitan. At sa unang pagkakataon, nakita na nila ang kagandahan ng buong paligid. Akala nila wala na silang pag-asang makalabas, pero may kinabukasan pa pala ang Ember. Nang makita nila ang lagusan ng lungsod, naghulog sila dito ng bato na may kasamang mensahe na may buhay na nag-aantay sa kanilang lahat sa taas. At ang message na ito ay napulot ng ama ni Don. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.